Hi everyone, this is our second podcast. It's about time that we ask ourselves, are we in danger of making the appetite our God? And let's find out kasama ng Truth for the End Times. So pag-uusapan natin yung related to our topic last time, a mind and about health. And today we have Gay and also Neri, who will be covering most of the topic. So this is a very interesting one. Thank you. Okay, now let's jump in to our topic for today. Actually, we're talking about appetite. Appetite is Satan's stronghold upon mankind. But before we start, Gabe, para sa'yo, ano ba yung appetite? For me, ang appetite actually, if titingnan natin, kung titingnan natin yung appetite in a chemical sense, no, in a scientific sense, meron tayong two main hormones, yun yung leptin and ghrelin. So kapag nadedetect ng katawan natin na mababa na yung ating mga cholesterol, ating carbohydrates sa ating blood, sa ating glucose, ang ating fats, specifically ang mga cholesterol sa ganon, nagre-release yung brain natin ng leptin, actually yung adipose cells natin. Okay, since our topic for today is about appetite, Satan's stronghold upon mankind. Ngayon, when we say appetite, ano ba yung appetite sa Tagalog? Kumbaga yung gana, no? Ang appetite. Tama. Gana yung panglasa. Or kung titignan din natin sa dictionary, when we say appetite, yung tinatawag na strong desire or liking for something. Kasi when we say appetite, hindi lang naman siya tumutukoy sa gana mo sa pagkain, kundi gana mo sa iba't ibang klaseng bagay na nagbibigay sa iyo ng panlasa para gawin, kainin, or isagawa yung mga bagay-bagay. That is appetite. Let's start with this verse. Sabi dito, sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 16 to 17, know ye not that ye are the temple of God. Alam ba natin, Mel, na tayo daw, as an individual, templo tayo ng Diyos. Pag templo, banal ba o hindi? Banal. Banal, tama. And the Spirit of God, when we say God in the Greek word, it simply means theos. Ano ba yung kahulugan ng theos, Mel? Para sa'yo, ano ba yung theos sa Greek? Well, Theos symbolizes God, and syempre for God, it symbolizes life and everything. Yes, you're correct. God means theos. Na kung saan yung theos, which is God, is meron siyang dalawang meaning. Theos means deity and divinity. Ibig sabihin, we are the temple of God. We are the temple of deity and divinity. Dwelleth in us. Kung ang Diyos, which is the Holy Spirit, ay nananahan sa atin, di ba ang Holy Spirit banal? That's why sabi dito sa 17, if any man defile the temple. Ano ba yung defile? Parang binaboy yun di ba? O alam mo, sinira, binaboy, inabuso. Tama. Inabuso, sinalaula. Diba? Yes. Dinefile, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Parang nakakatakot, no? God will destroy the temple which is tayo. If we destroy or pag binaboy natin yung templo ng Diyos. And sabi dito, for the temple of God is holy. Sometimes we couldn't comprehend na tayo pala as a templo ng Diyos, dinesign para maging isang holy vessel. And sabi dito, which temple you are. Nabasa niyo na ba sa Bible, particularly sa Deuteronomy and Hebrews, that God is a consuming fire? Consuming fire, sa Tagalog, ano ba to? May idea ba kayo, guys? When we say consuming fire, para sa inyo, ano ba tong consuming fire? Parang ito yung apoy na, na sumusunog talaga, as in, wala talaga matitira, consume. Naglalagablab na apoy.
'Di ba? Kumbaga, titignan mo tong verse na to, parang nakakatakot. Parang halimbawa na, kung ikaw ay humawak ng isang apoy, ano mangyayari sa kamay mo kung hahawak ka ng apoy? Masusunog ka. Kumbaga, kung titignan natin sa isang side, humawak ka ng apoy, masusunog ka. Pero sabi ng Bible, we are the temple of God, and we are the dwelling place of God. And God is a consuming fire. At kung ang Diyos ay nasa atin, siya ay isang consuming fire. Anong idea nyo dito? Kung ang Diyos naman pala ay Diyos na naglalagablab, at kung ang Diyos ay naglalagablab at siya ay nananahan sa akin, anong mangyayari sa akin? Sunog. Masusunog ako? Yes. Yes, tama, madidestroy tayo. Pero kung titignan natin in a positive sense, kung ang Diyos nananahan sa akin at consuming fire siya, yung willfully doing sin is masusunog kung ang Diyos ay mananahan sa akin. Kasi He is a consuming fire. And sabi dito, continue ko lang, and sabi dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 19 to 20, what know ye not that our body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, and which ye have of God, and ye are not of your own. Maliwanag na sinasabi ng Bible na walang sa atin. Kung anong meron tayo, galing sa Diyos. That's why we must take good care of our body. Kaya nga din sabi dito, for ye are bought with a price. Kung na-appreciate natin na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, anong gagawin natin sa katawan natin? Aalagaan. Hindi natin siya lalagyan ng kung ano-ano. Kasi makaka-apekto sa templo ng Diyos. At kung tayo ay marumi, makakapanahan kaya ang Holy Spirit or ang Diyos sa atin? Siyempre hindi. Hindi, syempre hindi. Kaya sabi dito, glorify God in your body and in your spirit, which is mind, which are God. Ngayon, since tayo ay templo ng Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa atin, at tayo daw ay banal na templo or katawan, are you familiar with ultra-processed food? May idea ba kayo? Any idea? Well, actually ako, gusto ko munang i-start din yung itanong kasi medyo tricky yung ultra-processed food Kasi ako kahit yung maraming lumalabas na commercials, so sinasabi, healthy to sa bata, may vitamin C, lahat na ng available letters sa alphabet, vitamins kasama na. Pero pag tinignan mo, natural daw. Walang natural na nag-i-stay na 3 years. So it's great that we have Gabe here para at least mas mabigyan niya ng better idea yung mga nanonood din na about nutrition. Ano ba yung nutrition? Is it something na kumbaga pwede bang 25% lang ng nutrition na kailangan natin? Pwede bang 50% lang? Or let's say pagsasabihin din natin na or iisipin natin about appetite and nutrients. Ano ba yung mga dapat i-watch out na mga sa tingin mo na, alam mo yun, yung mga pretentious nutrients or advertisement ng mga nakikita natin na dapat ingatan or iwasan? Okay, so, sa aking mga nalalaman, sa ating topic na nutrition, yung sa question ni Brother Mel, about what is nutrition. Actually, sa aming studies, sa aming mga classes together with my professors, lagi lang sinasabi na ang course natin or ang pinag-aaralan natin is not just a study. It's not just a course, but it's a lifestyle, So ang nutrition is not just a word, but it's a lifestyle na we should live through, And that's the second question, about sa ano nga ba yung dapat nating hanapin. So usually yung mga ating mga alam naman natin yan, innately na ang ating kailangan ang nutrition sa atin is yung mga natural, again sa ultra processed foods, yung mga non-processed foods, Kasi, di ba ngayon, makikita natin sa TV, Neri, yung ginagawa nila exciting yung mga commercial From energy drink, from artificial milks, chocolate artificial milks. So, ang daming pinapalabas Yung mga cheese,
ng mga palaman, ng mga something. Kasi, ito lang yung sa akin, correct me guys if I'm wrong. Pero usually kasi, pag sinabi nating natural, hindi mahaba ang ano yan, ang lifespan yan. Di ba? Hindi, walang 1 year, 2 years, walang ganon. It's either, pag sinabi nating natural, talagang natural yan. Hindi aabot ng 1 taon yan. Baka nga ilang linggo lang yan, paso na. I mean, di ako sure. At aside din doon, pag sinabi kasing natural, hindi siya nag-undergo ng any kind of process. Anything na pinroseso na, hindi na siya natural. Tama ba? Kahit yung packaging, no? Kasi Oo. initin, di ba? Para sa package. Anything na pinrocess, kahit sabihin mo itong simpleng apple na yan, kung ginawa mo ng shake yan, process na yan eh. Kasi wala na siya sa original state niya eh. Kapag sinabi mong natural, dapat nasa original state siya. Wala kang binago, ayun pa rin siya as it is. Diba? Ngayon, I think, let's watch this. And mamaya tatanungin ko kayo kung anong reaction niyo regarding this sa video to. Ultra-processed foods may be more dangerous than you think. Here are the top 3 shocking truths that will make you rethink your next meal. Number 1, they are designed to be addictive. Food companies create the perfect mix of sugar, fat, and salt to trigger cravings and keep you eating more. This hijacks your brain's reward system, making processed foods as addictive as drugs. Number 2, they increase risk of early death and chronic diseases. Studies show a diet high in ultra-processed foods raises the risk of heart disease, diabetes, and even cancer. Loaded with artificial additives, trans fats, and excess sugar, these foods cause inflammation and long-term damage to your body. Number 3, healthy. Labels can be misleading. Terms like low-fat, organic, or whole grain don't always mean healthy. Many of these products contain hidden sugars, artificial chemicals, and preservatives that make them just as harmful as junk food. Alright, katulad ng sinabi dyan, danger, warning, stop eating this. Kanina nasabi nyo na lahat eh. Bago pa natin i-play, sinabi nyo na eh. Kaya siguro mamaya bago natin, i-play muna natin yung video tapos reaction na eh. Naunahan na tayo eh. Di ba? Parang sinasabi, itong mga chemical components na to, dinesign naman ng Diyos yan. Like sugar, sabihin na natin, kinakailangan natin ng iba't ibang mga nutrients. Pero ang ginagawa ng mga chemical factory or mga sa chemical lab, nagkakaroon sila ng experiment para either enhance, isobra, or ma-overstimulate tayo sa mga chemicals na to na makatrigger sa ating utak na maging addictive tayo doon. Kaya sabi niyo nga kanina, minsan hindi mo na napipigilan eh. Kahit ayaw mo nang kumain, pero parang hindi ka mapigilan eh. Kasi yung pagkain na yun, pag kinagat mo lang, makakapag-trigger sa'yo na parang you want more, parang hanggang hindi ka na parang mag-i-stop doon na mag-crave pa doon. Kaya nga kaya napaka-dangerous, tapos yung addictive substance niya pa, tapos yung labeling, sabi niyo nga kanina, di ba? Yung labeling, sinasabi organic. Pero may organic ba na nakalagay na sa pakete? Nasa na? Kumbaga, tawag mo? Sabi mo doon, Gabe? Nasa na? Heated na. Parang na-heat muna siya for preservation. Na-preserve na siya doon sa isang lalagyanan. Ibig sabihin, hindi na siya natural. Hindi na siya sabihin natin organic siya, galing siya sa organic. Pero yung organic, nilagyan mo pa ng chemical, parang tingin ko hindi na yun organic. Diba? Puro na yun Kaya, punta tayo. Pamilyar ba kayo dito sa vanishing caloric density? Any idea? Pero buti na lang wala. Buti na lang. Panurin muna natin. Ano ba yung ibig sabihin ng vanishing caloric density? Okay. Many people don't realize is that factory processing changes the textural properties of food. An interesting fact about soft food is you're not chewing it as much. That actually short-circuits the normal satiety mechanisms that you would have if you were actually chewing food properly. So you're bypassing a normal mechanism that tells you you're full. Once you've worked out that playing around with the texture of a food, making it softer, tricks that normal satiety or fullness mechanism, clearly there's an opportunity there for some kind of scurrilous behavior in making food softer so that people will eat more and therefore you sell more of your product.
for these very light, puffy foods that melt in the mouth. It's called vanishing caloric density. All right, when we say vanishing caloric density, ito yung ginagawa dito sa mga, parang sabihin natin, food laboratory, na ine-eksperimentohan nila yung mga pagkain, yung texture ng pagkain. Instead na gawin nilang parang, ginagawa nila siyang medyo light siya eh. Na kung saan parang paningin mo, sa tingin mo, ano siya eh. Sabi dito, it's a food industry concept for food that melt in the mouth. Ibig sabihin, mabilis siyang nalulusaw o mabilis siyang kainin. Tapos, yung very tricky dito, this food are light and airy, causing the brain to believe that they have fewer calories. Parang yung defense mechanism natin, imbes magkakaroon tayo ng defense, tama na, kasi busog ka na, marami ka nang kinain. Ngayon, hindi siya nagbibigay ng signal. Parang sinasabi, hindi ka pa busog, magaan eh. Ang bilis lang makain, ang bilis lang matunaw eh. Hindi ka pa, kumbaga sinasabi dito, nag-create siya ng illusion sa atin na, yung calorie intakes mo is, hindi pa naman mataas. Kaya hindi mo napapansin, katulad ng popcorn. Dahil very light siya, hindi ko napapansin na yung isang-isa na yan, yung isang kaldero, naubos ko na. Parang yung sa akin ang example na gamitin ko dyan, yung merengue. O kaya yung cotton candy. Yes, kasi cotton candy. paglapat nun sa dila mo, lusaw agad eh. Hindi natin na mapapansin minsan. Para naka-8 pakete na tayo ng merengue. Isang pack ng merengue, 6 pieces. So, ilang sugar na yung niload mo sa katawan mo nun. 'Di ba? Oo, tama. Kaya nga, ito yung kumbaga, sabi nga dito is, food industry, ginagawa nila to para, syempre nga, para mas maraming kumain. Kung yung impact sa katawan mo, lalo na sa isipan mo is, hindi naman ito sobre. Tama lang naman eh. The more na magkikrave ka, hindi mo napapansin nag-overeating ka. Kaya pala ang daming sa US, ang dami palang merong obesity eh. Because isa na dito sa strategy nila is vanishing caloric density. Di ba may mga tao nga may mga artista nga meron silang calorie counting. Kasi dyan, pag kumakain ka, hindi mo napapansin, kahit ngayon chocolate hindi mo alam, nakakatatlo, nakakaapat ka na eh. Kasi nga, di ba? Yung isang tablet, yung isang... Bumibili kami, isang kainan ko lang. See? So, totoo lang pero ngayon hindi na kami bibili ng chocolate Pero papansin mo, ang bilis lang, alam mo yung pagkabili namin, siguro mga mga 12 inches yon, tapos mga 6 inches naman yung taba, yung width. Ubus agad isang upuan. Sa totoo tama. Kaya nga pala sinasabi yung light, airy, yung mga chicharia. Very light sila. Tapos mahangin, airy eh. Light, airy, and soft. Di ba yung ice cream soft yan? Ice cream. Kasi Kaya the more na yung isang ice cream, di mo na alam, naubos mo na yung isang galon na ice cream. Kasi ang tawag dyan, vanishing caloric density. Pinipake lahat na para akalain mo, hindi sobra, kundi kulang pa. Kaya tuloy, wala kang depensa. Kaya ang tingin mo, hindi pa ako full. Okay lang to, sige pa. Isang galon ulit. Another gallon na naman. Gallon of Kaya yun ang strategy. Sabi nga dito mechanism nito, or definition, a food's ability to dissolve quickly in the mouth, katulad ng mga cheese, ice cream, chocolate, or sabi mo, cotton candy. Yung mechanism niya, the rapid disappearance tricks the brain into thinking fewer calories are being consumed. Tingin mo, konting calories lang. Pero hindi mo alam, you're overriding, kumbaga, ini-encourage ka to eat more. Sige lang, kasi konting calories lang eh. Hindi mo kailangan mag-stop, sige lang, kumain ka lang. And sabi dito, ano bang effect? This phenomenon is a deliberate design is processed food to make them more irresistible. O hindi mo mapipigilan yung sarili mo. And easier to overeat as the consumer feels full for longer than they should. Diba? Pero ang totoo, busog ka na pala. Sobra na pala.
Actually, i-share ko lang yun sa natututunan namin sa aming lesson sa school. So actually, yung ating, paano natin nalalaman na busog na tayo? Actually, may chemical yun eh. May chemical, may hormone na nire-release ang ating fats, ang ating adipose cells. Na yun yung leptin. So, actually, ngayon ko lang nalaman tong vanishing caloric density. Pero nung narinig ko, parang, ay, oo nga, no, ganun. Kasi sa popcorn, no, specifically sa popcorn, magugulat tayo, ang dami nating nakain. Pero kung i-convert natin yung sa mais, ilang mais na yun eh, di ba? Tama, diba? tama dyan, pag natin siya, kasi natural. pop lang naman siya eh. Ang pinakaiba lang nila, yung mais, may madami siyang tubig kasi in-steam siya. Pero yung popcorn, siya. Very airy, yes, light very kasi airy. siya. So, pero that doesn't take away the carbohydrates na laman nun. Na yung carbohydrates na yun, isa yun sa mga factors na tinitake in ng katawan natin kapag nasa tiyan natin. Yeah. So, kapag nare-realize ng tiyan natin na, madami tayong na-absorb na nutrients, ganun. So, nag-shoot up yung ating hormone na leptin. So, nagsisignal siya sa brain natin na stop na kumain. Oo, yun. Ayun yun. Kasi merong chemical dyan eh. Yes. It's a natural chemical na mga hormones natin na kumbaga natural reaction na doon na para magti-trigger sa atin or magsisignal sa atin, stop eating na. Sobra ka na. Kasi kung natural food yan, katulad sabi mo, yung talagang natural na corn eh, nang maayos. Lang kasi si Mama mahilig siya sa mais. Yung mga puti, yung mga pinapakuluan and all that. Ako din napansin ko, nagpa-popcorn din kasi kami sa bahay before. Minsan nga hindi ko pa nauubos yung kalahating mais eh. Busog na ako eh. Diba? Pero yung popcorn, sabi ko sa'yo, parang isang pang-5 tao yun. Hindi ako nabubusog eh. Oo, di ba? So parang it makes sense. Ngayon ko lang na-realize kasi yung sa totoo lang before parang ako sa totoo lang ngayon ko lang nalaman to kaya I'm really surprised, no? Pinapaniwala tayo dun sa mga bagay na kasinungalingan. That's one of Satan's strategy eh. 'Di ba? Deception. Okay, tapos since we're done with vanishing caloric density, now let's move on to sonic branding. I like this pronunciation. Sonic branding. Parang gusto ko to. Tawa tayo. Parang sci-fi. Yes. Kasi napapakinggan ko to sa BBC eh. Sonic branding. Di ba? Ngayon, since alam ko naman na hindi nyo pa alam what does it mean, ngayon, let's watch this video. Sige. Bago, hindi na wala kami, as in, guys, wala kasi kaming clue. Wala talaga. So sa amin, kumbaga, para at least to be fair with the viewers, kumbaga kung sino may hawak ng topic for our podcast, yung iba, walang idea, para at least we are just as clueless as you are. Sige, Gabe, ano yung sa tingin mo yung sonic branding? Huwag ka bibigay ng clue. Sige, ano yung sa tingin mo, Gabe? Sige. Actually, wala talaga akong clue. Pero siguro, hula na lang, no? Siguro sa brand, no? Kasi branding eh. Pero di ko talaga alam kung ano ibig sabihin. Ikaw naman, Brother Mel. Ako, at honest to goodness, wala akong chinek dyan, Pero tingin ko, yung sonic branding, kasi sonic is sound eh. Yes, absolutely. Sound. Parang si Guile sa Street Fighter eh. Yes. Sonic Boom eh. Yes. So, kaya ano kaya. So, I think, it's about unconscious branding ng isang product na kumbaga, we unconsciously napoprogram yung utak natin. Yun lang sa tingin ko. Pero sige, tingnan natin. Yes, exactly. Now, let's move on to this, Okay, panorin natin. The thing that makes us eat a lot isn't just what we do to the food. It's also about logos, marketing, branding, the box the food comes in. Eating is a multi-sensory experience. There's the look of the food, there's the smell of the food, there's the feeling of the food on your fingers. Even the sound of food matters. When you open a fizzy soda, you've got two noises. You've got the click and the tear. Sound engineers and manufacturers work really hard to get that sound just right, and that's sonic branding.
ba? Tama nga yung sinabi mo, Brother Mel. Yung sounds pala, it's like branding. Kumbaga, pinopromote mo yung something through sounds. Kaya sabi nga dyan sa video, di ba kanina, na yung itong mga company na to, or sabi na natin, isang strategy kasi siya eh. Na kung saan, yung sounds, parang very critical sila na, parang katulad sa Pepsi. Di ba, pag binuksan mo yung Pepsi can, may tunog. Kumbaga, pinag-aralan nila ng maigi na makakreate sila ng sound na unique, na nakaka-appeal or nakaka-promote. Kumbaga, nakaka-promote sa utak mo na parang mapabili ka. Kasi very ano din tayo, hindi lang naman tayo visual eh. Meron tayong tinatawag na merong audio-visual eh, di ba? Tayong mga tao. Na kung saan itong mga sounds na to, nakaka-trigger din pala sa utak natin para Nakaka-trigger ng appetite, di ba? yes, Kung halimbawa, parang uuhawin ka, parang kung the Sprite. Parang ka naman nauuhaw ka, hindi ka naman katulad yung chichirya, nauuhaw. di ba? Kunyari, kahit dahan-dahan mong buksan yan eh. Oo. Oo, di ba? Pag-press no- Yung ganda ng tunog. Tapos sabi nga din, di ba kanina dyan, it's a sonic branding. Kung yung papaano mo siya hawakan, hindi lang naman about sa texture eh. Kumbaga yung branding din pala, yung sa branding is kung paano mo hawakan, how you feel about sa food. Tapos yung tunog niya, kala natin kasi yung looks lang eh, yung tingin, anong appearance niya lang. Pati yung tunog pala. Kaya di ba kanina dyan, yung nakikita naman natin sa mga palabas ngayon, di ba? Yung, ano ba yung usually, parang, or ano ba yun, yung parang may cereal siya. Tapos tumutunog yung nilalagay mo yung gatas, at pag kinakagat nila, yung tunog, parang nagkakaroon ng... Oo, Coco Crunch, di ba? Okay, and another, sonic branding is a strategic use. Siyempre, para mahikayat naman na mapabili yung mga mamimili, siyempre yung mga company gagawa ng strategy na tinatawag ng sonic branding. Use of sound to create a unique and consistent audio. Kasi through repetition, yung sounds na yun na paulit-ulit mong napapakinggan, nagre-register siya sa utak mo through subconsciously. Kaya hindi mo na napapansin, napapabili ka rin. Tapos sabi mo nga, parang feeling mo rin, nauuhaw ako, feeling mo gugutom ka, parang feeling mo ang sarap. Kagatin, nguya-nguyain. Kasi sa tunog pa lang. Di ba? Tapos, parang tingin mo malinamnam. Puro tingin, no? Malinamnam. Kaya sabi dito, consistent audio identify for a brand. Kaya sonic branding, it's a brand. Malalaman mo through sounds pa lang, brand nito, ano to, Sprite to. Diba? Parang mo, Coca-Cola. Parang tingin ko, it's a Coca-Cola. Sabi mo, yung tunog pang Coca-Cola to diba? Through ano pa lang yan, sounds pa lang, nagbabrand na sila. Branding na. Alam mo na kung anong brand yan, diba? Kaya nga napipake tayo Nauto tayo Sa sounds pa lang kanina, sa texture, yung feeling natin, kasi very light, very airy siya, tapos soft pa siya. Baka may idea pa kayo? Naalala ko lang yung sa, alam niyo yung ads, yung pag sa YouTube, pag sa Food Panda. Oo. Grabe, wala namang nagsasalita doon di ba? Ang ginagawa, tapos yung milk tea, tapos pagkatapos doon, Food Panda, order now. That's sonic branding. Kasi yung sounds pa lang narinig mo na sneakers to. Kaya kung itong mga sounds na to nare-register sa utak natin at nauuto tayo, kaya pala napapabili tayo or napapakain tayo. Kaya nag-ano yun, di ba? Nag-i-intensify lalo na pag may craving ka. Yes. So, syempre, kapag yun, paborito ng isang tao, tapos syempre, pag paborito ng isang tao yan, very familiar na yung sound niyan. Syempre tayo, pag may nagbukas ng canned drink dyan, alam na natin Di ba yung pag-plak, ganun mo pala, tapos pagbunot nung cover, alam mo na paano pag yung moment pa na na talagang craving ka, no? Anong... Mapapakirib ka talaga, mapapakain ka. Oo, ikaw. Ito, tatanong ko sa inyong dalawa, ha? Starting kay Gabe muna. Ano yung minsan na halimbawa na based on dito sa ano ba yun? Ano ba yung sonic branding? Yung sa tingin mo na medyo may a little struggle ka pa. Naalala ko lang may isang instance bago pa lang ako doon sa dorm namin. Kakarating pa lang nung bago kong roommate. Madami silang chichirya. Nung time na yon, dahil AUP na healthy na yung kinakain ko. So ako,
talagang ini-incorporate ko na yun sa buhay ko na maging healthy na ako. Kasi healthy lang yung kinakain ko buong week na yun eh. Eh dumating sila, may mga chicherya. Binuksan niya yung chicherya tapos naririnig ko na doon sila sa may kama nila. May takip naman, di ko sila nakikita. Naririnig ko na kumakain ng chicherya. Diba? Sound lang yan ha. So, Matter ginawa ko. pala. See? O parang gusto mong kumain. Parang nakikrave ka lang. Kahit hindi ka nagugutom, hindi ka napapakrave Yung ka eh. amoy, umaano eh. Yes, diba? posible din. Kung hindi naman amoy, yung tunog eh. Kaya nga sabi, ang galing ni Satan, no? Pero mas magaling pa rin naman Diyos. Kung hindi kita mahuli sa amoy, sa appearance, dadalihin kita saan? Sa dinig. Parang nagkikraving ako kasi naririnig ko yung tunog eh. Gutom na gutom. Parang nagugutom tuloy ako. Hindi naman ako gutom. Diba? Kaya ang galing na strategy ng kaaway. Pero ay, naniniwala naman tayo na mas magaling ang Diyos. That's why we're doing this one. We're going to expose eh. Pero ikaw before, ano yung mo? Yung sa'yo naman na Sonic branding na... Siguro when it comes sa Sonic branding, wala kasi kaming, habang lumalaki ako, umuwi kami sa province, wala kaming TV eh. Napakakapos kami. Nabibihira nga lang ako, ng college nga lang, bibihira lang ako makainom ng Coke, masasarap na pagkain, or makakain noon. Parang nasa seventh heaven na ako kung nakakain ako. Kaya when it comes to sound, sa pagkain, hindi ako na-attract kasi nga naano ako. Pero when it comes dun sa panonood ng mga yung sounds, bro, ng mga pinapanood, kahit hindi ko siya nakikita, naririnig ko yung sound ng mga palabas. Ang lakas ng hatak sa akin. Struggle ko until now. Yung mga palabas. Tunog pa lang kahit hindi ko nakakano. Parang Sonic branding lang. Pero when it comes sa food, ng tunog, wala. Wala akong hindi ko naman sinasabing 100% control ko. Pero nandoon ako sa na nakokontrol ko siya. Nag-stop nga ako sa bread ko eh. Hindi ako nagbe-bread na eh. Nag-stop na ako siguro mga 2 months, 3 months na. Or kung magbe-bread ako yung sourdough bread. Kaya ayun na yung Sonic branding. And then, kanina? Vanishing caloric density. Ngayon, how about naman ito? Stomach share. Okay, baka yung idea nyo lang about stomach share. Stomach share, sa tingin ko yung stomach share yung kapag nabubusog, may kinalaman siya sa nabubusog. Feeling ko lang, kasi stomach eh. Stomach kapag share. dumadami yung nasa tiyan mo, feeling ko, ayaw ko, kasi may napag-aralan kaming. Okay, ngayon, panurin natin. Let's find out what does it mean when we say stomach share. A lot of competition out there, and food companies make their money by the amount of products we consume from them. So there's a stomach share that they're fighting for, and there are hours in the day in between breakfast, lunch, and dinner. What happens between those hours? They want us to snack. Okay. Pag sinabi kasi nilang stomach share is a marketing term. Kasi usually naman aside na, ang purpose naman kasi talaga ng mga pagkain ito, na bakit very addictive, bakit tayo gumagawa sila ng mga pagkain ito? Kasi ang purpose nila is to market para mapabili tayo. Ngayon, when we say stomach share, is a marketing term for the portion of a consumer's food and dining out budget that a company can capture from its competitors. Kasi makikita mo, pinag-aaralan to ng mga marketing ng mga company, food company. Iniisip nila, ano bang patok pag alas 6, alas 7? Itong mga 6 or 7, 6 na to, mga breakfast to. Ano kayang mga pagkain na kung saan mag-create tayo ng food or magpo-produce tayo ng food na papatok sa kanila na pasok sa budget? Kumbaga sa McDo, Oo, di ba? Na mabubusog sila, tapos na hindi naman kamahalan. Ang tawag nila doon stomach share Itong stomach share, it's a kind of term na kung saan, alam naman natin ang bawat food company, may competition sila Gumagawa sila ng iba't ibang stomach share strategy nila. Kung paano nila maimamarket or maibibenta yung kanilang pagkain, napapatok sa panlasa at sa iba't ibang aspeto, kahit nakatira ka pa saan? Sa North Pole. Ice cream Tapos, nagtitinda ka ng ice cream, nasa North Pole ka, tapos kakain ka ng ice cream? See?
What a kind of stomach share is that? Di ba? Kaya it's a stomach share. Ngayon, aside din doon, we have also, ito naman kanina, binanggit din naman, addictive. Ngayon, punta tayo dito. Hi, everyone. I'm so thrilled to be here today to speak with you on my research that looks at parallels between addictive substances and ultra-processed food. When we look at the sorts of foods that trigger those key diagnostic indicators of addiction, it's really clear what it's not. It's not minimally processed foods like fruits or vegetables or beans or lean meats like chicken breast. It's really processed foods. It's chocolate, it's ice cream, it's pizza. It's foods that don't exist in nature. The potency and the reward power of these ultra-processed foods can trigger an addictive response that leads them to consume these in such a compulsive way that even if they want to cut down, even if they know it's killing them, they find they can't stop. Oh, see? Even they're killing them. They find themselves that they couldn't stop. See? Very addictive kasi. Kaya dito sinasabi, very addictive because of ultra-processed food. Kanina tinanong ko kayo, what does it mean when we say ultra-processed food? Kasi pag sinabi natin ultra-processed food, ito yung mga klase ng pagkain na wala na talagang natural na mga materials na contain yung pagkain na yan. Kasi ultra nga eh. Super process na siya eh. Na to the point na wala ka nang matitrace na mga ingredients na natural. So parang basura na. Yes, junk foods nga eh, basura. Kaya nga, I'm so sorry, but biscuits, cake. Cake is an example of ultra-processed food. Wala nang nutrients dyan. Kaya nga, and marami, kasi pag sinabi mong natural, hindi siya nag-undergo. Kanina nga, di ba sinabi ko, when we say natural, hindi siya nag-undergo ng process. Pero di ba parang ang weird kasi ultra-processed foods. So, syempre, sa bawat country, meron niya na Department of Health and Regularization. Pero bakit wala silang ginagawa, di ba? Yes. Alam naman nila. Kahit nga before dati, kung titigyan mo sa Reader's Digest, maybe you could research about it. Sa Reader's Digest, sinabi nila na yung coffee is isa sa sinasuggest na healthy food according sa FDA. Healthy nga ba? FDA yon. Kasi nga, I think they are in cahoot. Ibig sabihin, they're doing something. Kasi ang purpose naman ng mga manufacturing na to, hindi lang naman, more on sila, sabihin na natin sa money, pero ang purpose din is to cloud our mind. Apektado ang kalusugan natin at may karamdaman tayo, makakapag-isip pa tayo. Kaya nga bro, yung pansin mo, Gabe and Mel, pag may sakit ka at may nararamdaman ka, nakakapag-isip ka ng maayos? Irritable ka. Kaya nakikita ko, sabi ko, ang galing ng strategy nila. Pasarap yung pagkain pa ngayon. Oo, pasarap pa ng pasarap. Tapos ang pinopromote nila yung super, yung mga super trashy na foods na talagang wala ka na makukuhang kahit isang nutrients eh. Alam mo yun? Or something healthy from it. Puro protein na lang, no? Oo. Okay. Baka may idea pa kayo, may gusto pa kayo isuso. Okay. Naalala ko. Before kasi may binili akong gatas kay mama, hindi ko na sasabihin yung brand. Okay? Sobrang taas ng sugar content. Parang, basta napataas ng sugar content niya. And yun yung ngayon, kasi yung tita ko naman, like several weeks ago, na second stroke. So marami siyang mga ganitong gatas na nasa lata. So pag tingnan mo yung sugar content, okay, sabihin na natin marami siyang nutrients value, may mga, basta napakaraming, sabihin natin kunyari na mga nutrients o multivitamins na included doon. Pero pag tingnan mo yung sugar, talagang sure yung magkaka-diabetes ka kasi sobrang taas eh. And lalo na for someone na with no locomotive skills, na bedridden na, paano niyan ma-burn ng ang sugar pag tumataas? Kaya nga nung binilang ko si, mamaya ako na lang sasabihin yung brand. Nung binilang ko si mami noon, isa lang, tapos hindi na kami umulit. Kasi ang taas talaga ng sugar. Kaya dapat yung mga
yung mga ibang nanonood sa atin, maging mapanurit, i-check nila yung sugar. Minsan kasi may mga ibang names yan sila na ginagamit Yes, parang MSG. Oo, na scientific name na ay parang wala naman tong sugar Oo. pero pag tingnan mo yung pangalan, equivalent to sugar. Kasi di ba yung ano natin, question kanina, are we in danger of making the appetite our God? Ngayon, anong epekto nito? May danger nga talaga ba? Nabasa ko dito sa Councils on Diet and Food, the controlling power of appetite. Itong mga panlasa daw natin, yung controlling power ng ating mga panlasa will prove the ruin of thousands. When if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over every other temptation. Naalala ko to, Roy, sa panahon nila Eva at Adan. Di ba anong temptation sa kanila? Anong? Food, no? Food din eh. Di ba? Ngayon, hindi ba food? How about Sodom at Gomorrah? Food din eh. Ibig sabihin, pag may distraction na ginagawa ang Diyos, laging kasama yung food. Laging present eh. Ibig sabihin, kung wala tayong control sa ating mga panlasa, ano mangyayari sa atin? God will destroy us. Diba? And kung makonquer daw natin itong ating appetite, bibigyan daw tayo, they would have had moral power to gain the victory over every other temptation. Kasi kung sa pagkain pa lang, nahulog na tayo, how much more pa kaya sa ibang mga temptation at hindi tayo mahulog? At sabi din dito, but those who are slaves, dun daw sa mga tao na sila'y alipin ng kanilang mga panlasa or kanilang mga tiyan, sabi dito, slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. Since, alam naman natin itong mga ultra-processed food ay consider as junk or basura. Kaya pala no wonder maraming mga tao ngayon, mga dear audience, ang ugali nila asal basura. Kasi yung pagkain pala natin ay nakatutulong para magkaroon tayo ng Christian character. Does it make sense? Kaya pala, mga ugali, basura. Kasi kung halimbawa, let's say for example, puro unhealthy yung kinakain, di ba? Tapos, top it up with unhealthy lifestyle and habits. So, syempre, alam mo naman bumata ka nun. Oh, tama. Alam mo naman luminis ang utak mo nun. Oo, tama. Di ba? So, very underrated sa atin talaga yung appetite, which is hindi natin alam, hindi alam ng mga tao. Ang laki talaga ng impact niya sa mental health. Natin. Oh, and how about you, Gabe? Kasi ikaw, syempre, bata eh. Unlike, ganito kasi totohanan lang, as people get older, they become more sensitive with foods. Yung mga pagkain hindi masasarap before, nag-uumpisa ng masarap sa kanila. Yung mga tao na tumatanda. So, I mean, for you, I can't imagine the difficulty or the challenges na, syempre, na may mga iba din tayo na hindi naman exactly 101% follower. So paano maginagawa and nagiging KJ ka ba when you come across such people na ganyan ang ginagawa when it comes to managing their appetites? So sa akin parang normal lang naman kasi na alam natin na kung ano yung tama at kung ano yung mali eh. No, alam naman natin kung ano yung healthy, ano yung unhealthy eh. So kumbaga sa aking personal experience sa mga aking mga friends, mga classmates, specifically now sa aking college, ay alam naman namin kung ano yung tama, alam namin kung ano yung mali. Alam namin na tama yung pagkain sa CAF instead sa pagkain sa McDo. So, ang sa akin is, syempre, stick to lang tayo sa to deny ourselves. Yun talaga eh. Kailangan nating i-deny yung thirst natin sa masasarap na pagkain, sa masasarap na inumin, sa mga stimulating na drinks, kahit sa umaga pa lang kape, di ba? O minsan, stimulating kagad eh. Yes, lalo na coffee. Very stimulating sa utak natin. Very addictive din siya. Tapos nakakos siya ng sabi natin high blood pressure, mga heart disease, kahit alam mong yung epekto makakamatay sa'yo. Kaya nga, yun, ay naapektuhan. Kung naapektuhan yung utak natin, maapektuhan automatically yung character natin. Kaya no wonder bakit yung mga kabataan ngayon, lalo na yung Gen Z at labas pa sa Gen Z, bakit yung mga ugali nila asal basura? I think, isa din sa dahilan, pagkain.
Hindi ko naman sinasabing majority lahat pagkain, pero isa sa mga dahilan, pagkain. And I think parang nag-i-stuck siya ng patong-patong in a sense na halimbawa, syempre, yung mga parents nila, bata pa, siguro nung kabataan din ng parents nila, they were eating unhealthy foods, living an unhealthy lifestyle. Tapos nung nabuo sila, still, hindi naman agad overnight yung katawan mo, ma-detoxify yan eh. Hindi ganun eh. Kasi kung gaano katagal exposed yan to something that is harmful and toxic, minsan double the time pa eh, para ma-cleanse eh. Yes, exactly. We can break through lifestyle choices. Kaya ayun pala, very delikado rin nga. Huwag nating isipin na itong pagkain na to para lang sa atin. Para din pala dun sa susunod na mga henerasyon. Kasi dadaloy din yung mga genes natin eh. The power of discriminating between right and wrong. Anything that lessen physical strength enfeebles the mind. Anything daw na nagpapahina sa ating physical na lakas ay nagpapahina din sa ating kaisipan. Yes, and it makes less capable of discriminating between right or wrong. Kahit sinasabi ng nanay mo, Mel, huwag kang kumain yan, masama yan sa'yo. Eh, siyempre, nasanay ka na eh. Grabe naman to si Mommy. Anong mali? Hindi naman mali yan. Mali bang kumain? Mali bang mabusog? Di ba magrarason ka pa? Kasi nga hindi mo na ma-discriminate, kala mo yung ginagawa mo tama. Pero yung tamang inaakala mo, mali pala. Kasi nga may epekto na ngayon sa utak natin yung kinakain natin. Kaya hindi na natin ma-differentiate or ma-discriminate kung tama ba ito o mali. Kaya nga yung kinakain natin nakaka-apekto dun sa pag-unawa natin or pag-discriminate natin kung ito bang mga bagay na ginagawa natin, sinasabi natin, ay mabuti o masama. Okay. Ito pa. Ito, scientific din to. Chris Van Tulliken. I'm an NHS doctor, I'm a scientist, and I'm part of a growing group of doctors and academics who are increasingly worried about the effect that the global food system is having on all of us. When it comes to obesity, the way that we've understood the problem is it's a failure of willpower. People are just making bad choices, they're somewhat lazy, it's basically their fault. If you're saying willpower is responsible, what you're proposing is that all of these groups of people simultaneously lost moral responsibility, and that's not plausible. Something else happened to our food. Ibig sabihin, sabi niya dito, yung kinakain mo, nakaka-apekto sa willpower mo. Ibig sabihin, wala ka ngayong control sa freedom of choice mo. Hindi mo ma-exercise ngayon because of sa kinakain mo, naapektuhan yung tinatawag na willpower. Kaya hindi mo ngayon ma-exercise yung freedom of choice mo. Kaya tama yung sinabi ni Yuval Noah Harari eh. Human is hackable. Wala siyang sense of free choice. Through pagkain, na ma-hack tayo na to the point na hindi na natin ma-exercise yung freedom of choice natin. Kasi sinasabi, gusto ko pa. Pero sabi, masama eh. Pero pag hindi mo na nakokontrol yung sarili mo, na-exercise mo ba yung freedom of choice mo? Hindi na eh. Kaya ngayon, since na-hijack yung utak natin through food, ang tendency natin is to make bad choices. Maling mga choices sa buhay natin na pinagsisisihan natin later on. Kaya ayun na nga, tapos nagiging tamad tayo. Di ba pag busog na busog ka, anong gusto mong gawin? Humilata, matulog. Di ba sabi ng Panginoon, idleness is a sin. Diba? Kaya lalo na rin pag overeating din eh. Pag busog ka pa naman, pag sobrang, na-experience ko, sobrang nabusog ako eh. Ang nangyayari, nai-stress ako, hindi ako mapalagay. Pag hindi ka napapalagay, ibig sabihin, nai-stress ka na. Utak mo. Ngayon, pag busog ka, tapos nai-stress ka, yung utak mo, ang gagawin niya, siyempre, they sympathize to each other. Ang utak natin, sasabihin ng katawan mo, sasabihin sa utak mo, may trabaho tayong gagawin. Kailangan tulungan natin yung digestive system natin na tunawin i-process or tunawin yung mga pagkain. Ngayon, ang gagawin naman ni Satan, papasok siya ngayon. Mag-create siya ngayon ng temptation. Siyempre, busy-busy na gumagawa yung utak mo para tunawin yung utak mo, tapos may biglang sisingit na temptasyon. Makapag-isip ka ng tama? Hindi ka makakapag-isip.
Kaya sabi, nabasa ko rin yung sa writings ni Ellen White na mind, character, and personality. Kaya ngayon, kaya ang gagawin ni Satan, bubusugin ka, at pag mabusog ka, hindi ka mapapalagay, may stress ka, tutulungan ngayon ng utak mo na i-digest siya ngayon. Kaya ngayon, pag may pumasok na temptation, sabihin na natin, biglang may dumaan na may biglang nag-pop up sa TV. Siyempre, busy yung utak mo sa pag-aano tumutulong siya dito sa digestion mo. Tapos may nakita kang palabas, biglang nag-pop up na lang, nanonood ka ng YouTube, tapos biglang may nag-pop up. Hindi mo na ngayon napansin na, hala, kasi nga busy, hindi ka nakapag-isip ngayon na biglang ang nag-pop up na pala, telenovela. So humihinto yung digestive system sa Hindi. process. Ang ginagawa niya, hindi siya nag-i-stop, kundi, siyempre, hindi na kasi, yung digestive system natin, may capacity lang siya na kaya niyang i-digest. So pag distracted ang brain over something else, hindi napaprocess 100% yung kailangan sa digestive organs kasi focus sa iba What I mean, kunyari, pag kumain ka, nag-overeating ka, siyempre, busog ka. Siyempre, ngayon, nai-stress yung tiyan mo. Ngayon, hihingi ngayon ng tulong yung tiyan mo sa utak mo. Ngayon sasabihin, may gagawin tayo, tulungan mo ko. I-digest natin to. Ngayon, pag may pumasok na temptasyon dyan, at siyempre gagamitin ni Satan ng strategy, busog ka Tapos alam niya, pinag-aralan niya more than 6,000 years kung paano nag-ooperate yung utak natin. Ngayon, siyempre, tutulong yung isipan mo para ma-digest ng maayos kung anong gagawin dyan. Ngayon, pag may pumasok na temptasyon, siyempre, busy ka. Ngayon, hindi mo ma-analyze na temptasyon pala. Kaya hindi mo, ang ginagawa, mag-give in ka na. Hindi mo napapansin, nanonood ka na pala ng Batang Quiapo. Hanggang sa hindi na lang pala isang episode ang napanood mo. 2, 3, hanggang di mo alam, 12:00 na. So napakadelikado pala. Let's say, kakain sa restaurant. Yes. Diba? Kasi Overeat. meron dyan, starters, Oo. appetizers, Yes. main course, may dessert. So kapag ang nakuha mo pa na dessert is yung, ano ba yung pag-usapan natin kanina, yung something that melts in your mouth. So parang ang mangyayari niya, ma-override yung kabusugan mo sa main course. Yes. So ang tendency Ayun niya din. talagang mag-gain ka talaga ng weight talaga niyan. Yes. Then eventually, ma-compromise yung mga Di ba, digestive organs. pansin mo pag nasa restaurant ka, sasabihin mo, ito lang kakainin ko. Later on kasi nabubusog ka na, hindi mo alam na kumakain ka na pala ng marami. Kasi hindi ka na nakakapag-isip ng maayos kasi tumutulong ngayon yung utak mo sa pag-digest ng kinakain mo. Kaya hindi mo napapansin, napaparami ka na pala ng soft drinks, ang dami na palang Coca-Cola. Tapos, syempre, lalo ka pang tapos may mga french fries pa, burger pa, hanggang sa ayun, hindi mo na alam, hala, ano nang ginawa ko? See? Kaya pala, ayun yung nagiging epekto. Kaya it enfeebles our mind. Kaya hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Kaya yung kinakain natin, may epekto dun sa iniisip natin and the way we react dun sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Kasi kung sa pagkain pa lang, nauto na tayo or nag-give in na tayo kay Satan, how much more pa kaya yung iba't iba pang mga temptation at hindi tayo mag-give in? Diba? Kaya it's a process of mind control then. Ito naman yung panawagan sa atin. Dito sa Special Testimony Series, sabi dito, brain must be healthy. Kasi kung healthy yung ating isipan, automatically, makakapag-isip tayo ng maayos. Kung ano mang temptasyon or problema ang ating ma-encounter, ano mangyayari sa atin? Ma-handle natin siya by the grace of God, of course. Ma-handle natin siya ng tama. Kasi sabi naman ng Diyos I will give you a way of escape. Ngayon, kung hindi mo bising-bising utak mo sa pag-digest sa utak mo, maisip mo kaya na, mag-pop up kaya sa utak natin yung sinasabi din sa Corinthians na, hindi daw tayo pahintulutan ng Diyos na i-tempt sa mga bagay na hindi natin makakaya, kundi bibigyan niya tayo ng way of escape. Maisip kaya natin yun, lalo nga pag busog tayo, hindi nga natin naiisip ang Word of God Tama ba? Hindi mo papapap kasi busy ang utak mo sa pag-digest din sa kinakain mo. Kaya sabi dito, the brain is the organ and instrument of the mind and controls the whole body. Kasi yun nga pinaka-center ng
ano natin to, katawan natin, brain eh. Siya yung nagkokontrol sa lahat ng ating ginagawa ng katawan natin. And in order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. And in order for the brain to be healthy, the blood must be pure. Kasi nagsisirculate yung katawan natin, yung dugo eh. Ngayon, paano tayo magkaroon ng good blood? Isa na yung pagkain doon. Kasi nagda-digest yan. At pag na-digest na yung kinakain natin, nahalo siya saan? Punta yun sa dugo. Sa ating dugo, di ba? At yung dugo natin, magsisirculate yan throughout our body. And according to study, our mind, specifically our prefrontal cortex, kinakailangan niya ng copious quantities of blood. Large amount of blood. At dapat itong large amount ng blood na ito, dapat pure. Pure na pure. And sabi dito, the brain will be properly nourished. Minsan kasi, parang nakikita ko na halos lahat, kahit mga Christian, wala naman silang sakit eh. May sakit lang sila sa isip. May sakit sa ulo. Minsan kala mo may sakit ka physical eh. Ito, question lang ha. Question lang. Kasi, di ba, tayo, every Saturday, may lunch tayo. Gusto ko to. Hindi, di ba nga may lunch tayo? Di ba, may lunch tayo. Kaya siguro yung iba inaantok after from overeating. Yes. Diba? Kaya hindi talaga advisable yung talagang kakain ka ng magpapakabusog ka ng sobra. Especially Sabat. Nabasa ko din dito sa Mind, Character, and Personality sa book 2. Sabi doon, dapat daw, kung araw ng Sabat, dapat nga, sabi nga sa isang ano din ni Gabe, palatable. Pero as much as possible, dapat hindi siya maraming putahe. 2 or 3 is enough. Kasi pag marami ding putahe ang kinain mo, sabihin na natin, more than pa sa, parang marami na, nagka-cloud din daw yung isipan natin. Kaya nagkakaroon tayo, hindi natin napapansin, nag-create tayo ng acidic environment. Kasi pag na-stress yung ating utak, magpo-produce tayo ng tinatawag na peptic acid. Diba? Di magiging acidic yung ating katawan. At once paging acidic ang katawan mo, ano mangyayari? Di ba gustong-gusto ng mga cancer cells Ngayon, pag busog ka, kasi nga, overeating tayo during Sabat, anong temptasyon na papasok? Ang gagawin ni Satan, matulog ka na, papaypayan ka, bubulang, Mel, tulog na. Di ba? Hindi mo napapansin, tulog ka na pala. Para kang si sabi din, sino yung nahulog? Sino yun yung nahulog? Nahulog sa upper room habang nagpe-preach ng gabi si Paul. Si Paul? Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Ayun, Eutychius yata? Kaya nga, Tikyo. Tikyo. Yung mga natutulog sa church, isa din sa aside na puyat sila, dahil din sobrang kabusugan. Kaya hindi po talaga, my dear brother and sisters, hindi talaga advisable na during the Sabbath, marami tayong kinakain. Mala birthday party tayo, mala piyesta yung kinakain, mala piyesta, pagkain sa piyesta yung pagkain natin. Kasi nga, nakaka-apekto para hindi natin ma-discern yung salita ng Diyos. Kaya pala, di ba, ang daming inaantok. Hindi na ko comprehend, ano ba itong pinagsasabi ni brother, ni sister? Kasi nga, busy yung katawan mo na i-digest, ng utak mong i-digest yung kinakain mo. Kaya kahit may magsasabi pa sa'yo, kahit ang ganda-ganda ng mensahe niya, with conviction pa yan, hindi niya maunawaan. Kasi nga, yung utak niya, busy sa digestive system para i-digest yung kinakain. Kaya, di ba? Ito na, lockdown na tayo. Para, I think, kailangan din nating mag-end. Okay, sabi dito, ito yung mga common US foods that are banned in other countries. Ba't kaya sila binan? Kasi? Siyempre may mga ingredients yan. Yes, tama, Gabe. May mga ingredients na inaproban naman ng FDA. Pero bakit? Na-i-produce sa world market. Bakit na-allow na mai-market sa world market? Ibig sabihin, there's something talaga. Nakaban na. Bakit? Isa na dito. Very common. Palang Mountain Dew,
is may chemical substance na brominated vegetable oil na kung saan ang epekto sa kalusugan daw natin is ano? Kaya pala maraming uliyanin eh. Baka dahil sa hilig sa ano eh. Sa Mountain Dew eh. And as well as sa skin and nerve problems, eh yung utak natin marami tayong mga nerve connection dyan eh. Kung naapektado ang nerve connection natin, apektado yung pag-iisip natin. Mountain Dew. Tapos yung mga ano pa dyan, kulay-kulay. Oh, food coloring. Kasi hindi lang naman yan yung mga content ng Mountain Dew eh. Marami pa eh. Kaya nga talaga tama. Sabi ng Diyos, we are the temple of God. We have to take good care of it. Mountain Dew pa lang yan. Ano pa ito? Coffee Mate. Sarap pa naman yan. Okay. Ano naman itong Coffee Mate? Sabi dito, Coffee Mate is a trans fats. Yung trans fat, delikadong fats to eh. Tama ba ka? Yung trans fat, hindi agad siya na burn kung magkapatagal talaga yung effort para sa ano. Yes. Yung Coffee Mate, it's a trans fats like partially hydrogenated soybean and ang hirap i-pronounce ng mga anong to eh. In Coffee Mate that are linked to the heart disease. See? Ang dami kayong mga Christian ang gumagamit ng Coffee Mate. Kung mapapag-aralan ng natin na yung Coffee Mate may mga dangerous ingredients siya na kung saan nakakaapekto sa ating katawan para magkaroon tayo ng heart disease. Diba? And kaya nakaban na daw siya sa US as of June 18, 2018. And sabi dito, and adami, hindi lang pala sa US, sa Switzerland, sa Australia, Hungary, Iceland, Norway, and Denmark. Kasi itong mga trans fat talaga to eh. Nagkaklat yata yan eh sa ating mga blood vessels, di ba? Yung mga nagdadala ng ating... Tapos, iikot pa yan sa utak mo. Oh, may stroke ka pa. Oh, di ba? Kaya nga eh, itong mga anong to, Coffee Mate na to eh, hindi maganda eh sa katawan natin. Ito pa, very common din, energy drink, Gatorade. Di ba usually yung may mga sakit, nagtatae, nakaban sa US. Pero bakit ini-introduce kahit sa medical field natin, uminom kayo ng Gatorade pag nagtatae kayo? Mga medical practitioner pa ang nagsasuggest. Inom lang kayo ng Gatorade para maalis yung pagtatae nyo. Ngayon, ano ba tong Gatorade? This sports drink pala, ginagamit din pala to inumin ng mga athletic people. Sports drink eh. Claim to be replenish electrolytes, but it is also contain food dyes, yellow 5 and yellow 6, na ginagamit ng mga artificial coloring para maging kulay, maging blue, maging orange, maging white, iba't ibang kulay. Parang maging kulay ng LGBT. And sabi dito, this artificial color are banned in foods for infants, sa mga bata daw and children in European Union, and they must also carry warnings on all other products there. They are completely banned in Norway and Australia. Kasi itong mga anong to mga dyes na yan, nakaka-apekto talaga yan yung mga food coloring na yan sa katawan natin eh. At saka aside dyan, marami pa yung ingredients na pang-preserve pa dyan. Delikado sa katawan natin eh. Kasi nga, pansinin mo, kung yung katawan mo, lagyan mo ng foreign particle, at hindi yan dyan, di ba kakaroon ng reaction? Kasi hindi siya taga dyan eh. Kaya ganun din. Anything na hindi foreign sa katawan natin, na hindi para dyan, nakaka-apekto talaga sa katawan natin. Kaya, yung dapat natin gawin is, we need to stop. Ito pa. We have here, Lucky Me. Okay. Ginagamit ito sa din eh. Ginagamit ito sa, vanishing caloric density. Tapos ginagamit din to sa food share. Kasi tunog din nga sa Lucky Me. Pag inihigop mo yung Lucky Me, di ba? Di ba yung meron silang mga ads ng Lucky Me? Halos lahat yung tatlong diniscuss natin, yung 4, nandoon present din sa Lucky Me eh. Ano sabi dito? Lucky Me noodle brand banned in several European countries. Bakit kaya? Kasi meron daw tong may tinatawag daw sila dito na isang
chemical na present ang Lucky Me na kung saan, yes, ay yung ethylene na yon, na kung saan ito daw ay pang-pesticide. O, diba? Carcinogenic gas. Na ang purpose ng chemical contain na to, chemical na ito is pampatay saan? Mga ipis, mga peste sa bahay natin. Tapos nakahalo pa sa kinakain mo. Ano mangyayari? Di pinapatay yung katawan natin. And 3 countries issue warning versus Lucky Me product company assures food safety. Sinasabi nila, safe naman to ganito, ganito. Siyempre, kung ikaw nagbe-business, sasabihin mo bang delikado, hindi masarap? Siyempre, hindi ka bibilhan. Lagi namang sinasabi nilang, sabi daw, saang country to sa Ireland, Malta, and France daw, nakaban na siya. Tapos aside doon, yung Lucky Me may crustacea siya. Crustacea. Crustacea is kind of yung mga seafoods. Like, sabihin natin, crab. Crustacean. Oo. Ayun. Ay, kala ko kasi the way I pronounce it, crustacea, crustacean. Okay, crustacea naman. Tagalog version. Crustacean, yes. Yes, crustacean, which is mga seafoods. Eh, di ba, sabi naman ng Bible huwag kang kakain ng mga, sabihin na natin na mga scavengers. Itong mga seafoods na ito, usually, itong mga animals na to, ang purpose nila is to scout. Yung kainin yung mga dumi sa dagat. Ngayon, kung kinakain natin sila, yung mga dumi na kinain nila, nakain din natin. Kung kumain sila ng tae, yung tae kinain nila, hahalo sa dugo natin. Pasintabi na lang sa mga kumakain. But whether we like it or not, truth is truth. Ayun to ang katotohanan. Ay, talaga, yung pugita, yung mga pugita, dun mo kasi yan nakuhuli sa mga laot At merong akong kakilalang Adventist dito sa somewhere in Leyte, saan ba yung dumaong si Magellan? Sa Leyte banda yun Humonhon. Hindi, isa pa. Hindi sa Humonhon pa. Sa isa pang doon sa Leyte. Oo, yun. Ano yun? Limasawa Island. Doon, sabi ng isang kakilala ko na Adventist siya, sabi niya, nang hindi pa daw siya Adventist, ang ginagamit daw nilang panghuli sa mga pugita ay tae. Pasintabi na po sa mga kumakain dyan. Talaga, tae talaga. Kasi nga, siya scavenger Pag scavenger, taga-kain ng dumi ng dagat. Meron din namang scavenger sa lupa, katulad ng baboy. Kasi, bakit sila ginawa ng Diyos? Kasi meron silang purpose, kainin yung mga dumi na nandito sa sa lupa or sa dagat para ma-establish yung ecology, yung balance ng ating kalikasan. Kaya nga sabi dito, sabi din sa Councils on Diet and Food, the continual transgression of the law of God, yung pagkain pala is ini-equip as transgression sa kautusan ng Diyos. The continual transgression of the laws of God by man for 6,000 years has brought sickness. Hindi ba? Yung pagkain natin, ang dami pang lumalabas na iba't ibang sakit ngayon Diba? Sickness, pain. Siyempre, kung ikaw namatayan ka, or kung yung family member mo may sakit, tapos wala pa kayong pera, ano mararanasan mo? Pain. Hirap kaya. And death as its fruit. Yung pinakamalala, kamatayan. Diba? And as we near the close of time, alam naman natin na nandito na tayo sa last days. As we close the near of time, Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful and more difficult to overcome. Kasi nga, may sonic branding, tapos vanishing caloric, diba? And very addictive substances, and so on and so forth, na kung saan, parang hindi mo na mapipigilan yung sarili mo na hindi matempt doon sa mga pagkain na ginagawa ni Satan. Yung tagal-tagal niya lang nabubuhay diba? And difficult to overcome. Ang hirap ma-overcome. May idea kayo dito? Sabi dito, these 12 companies together own 550 plus consumer brand. Actually, yung mga companies dito sa buong mundo,
12 companies lang pala. And meron silang iba't ibang mga tinatawag nilang consumer brands or mga iba pang mga sub-companies. Na kung itong mga under sa Coca-Cola, tapos yung mga pinopromote ng Nestle, di ba yung mga Nestle, meron silang mga pagkain na ang ingredients is very hindi maganda sa katawan natin. Tapos, makikita mo na 12 lang naman palang mga companies ang kumikita at nag-produce, nag-o-own ng iba't ibang mga consumer brand. At lahat konektado. See? Last time ko lang din to naging aware ako dito eh. Talaga? At kung konektado sila sa lahat, at kung ito pa ay marahil affiliated din sa mga secret society, napaka-very effective ng agenda nila. Di ba? Napaka-very effective ng kanilang agenda na i-control or i-hijack yung utak natin. Di ba? And then, ito na lang. Dito tayo. Kasi sabi nga kanina sa question, are we in danger of making the appetite our God? Sabi sa Philippians chapter 3, verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly. Ngayon, Mel and Gabe, if your belly, or kung ang tiyan natin ay ang ating Diyos, hindi ba ito makakaapekto sa ating isipan? Siyempre makaka-apekto yun. Of course. Yes. At kung yung tiyan natin or yung kinakain natin, which is ginagawa nating Diyos, yung tiyan natin ay ginagawa nating Diyos at nakaka-apekto sa isipan natin, makaka-apekto rin ba ito sa pag-unawa natin sa salita ng Diyos or sa spiritual na bagay? Yes, of course. Sabi nga, di ba, you are what you eat. Yes, you are what you eat. At kung nakaka-apekto to sa ating kaisipan, at kung papaano natin maunawaan or ma-discern yung mga bagay-bagay, hindi bagay ito makaka-apekto sa kaligtasan natin? Actually, start nga yung fall natin sa appetite. Di ba? Ibig sabihin, it could affect our salvation. The same thing as Esau. Esau, di ba binigay niya yung pagiging panganay niya sa pamagitan ng isang mangkok na beans, kung di ako nagkakamali. Pagkain din eh. Tapos na-cut off siya sa Diyos eh. It's because of food. See? Na-apekto pati salvation niya. Ibig sabihin, if God, kung ang ating Diyos ay ang ating mga tiyan, ano sa sa 10 commandments ang na-break? Siyempre, yung first mismo. First commandment. Palang unang-una na first commandment. Sabi ng first commandment, thou shalt not have any other God before me. Kasi kung ang iyong tiyan ay ang iyong Diyos, kasi di ba, we are slave to whom we obey. Kung sinong sinusunod natin ay yung Diyos natin. At kung ang Diyos natin ang ating mga tiyan, na-break natin first commandment pa lang. At ang sabi ng Santiago, if you stumbled in one point, you are guilty of all. And kung itong kasalanan na ito, hindi mo pa pinagsisihan, anong sabi ng Bible? Hindi mo pa siya pinagsisihan at naging Diyos mo na ang iyong sariling tiyan, makaka-apekto talaga sa kaligtasan mo. Di ba? Kaya nga't nakita natin, sa pagkain pa lang nila Eva at Adan, nakita mo, yung buong humanity nag-suffer eh. Kung walang epekto, bakit maraming ngayong mga tao ang nagfo-fall dun sa same na pagkakamali, tulad ng pagkakamali nila Eva at Adan, sa pamagitan ng pagkain, at to the point na naka-apekto sa kanilang sariling kaligtasan. Diba? Kumbaga, hindi naman natin sinasabi agad na, pag hindi ka ganito, hindi ka naligtas. Pero nakaka-apekto. Hindi agad-agad, pero later on, tama yung sinabi ng Diyos, whose end is destruction, whose glory in their shame, who mind earthly things. Dito sa Amplified Bible, sabi nga dito, whose faith is destruction, whose God is their belly, their worldly appetite, their sensuality, their vanity, and whose glory is in their shame, who focus their mind on earthly and temporal things. Dito ko na lang pa-i-end dito sa natin. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Diba? Dahil sa kawalang kaalaman natin, kahit ako before hindi ko din to alam eh.
Nang nilid tayo ng Diyos dun sa katotohanan, unti-unting ginaguide niya tayo sa buong katotohanan. Nalaman natin na yung ginagawa pala natin before, or yung mga kinakain natin, nakakamatay pala. Diba? Kaya nga, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Kaya nga panawagan sa atin ng ating Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya. We should ask God's guidance. Let's pray na hindi lang tayo, hindi lang yung mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi lang yung ating pamilya, kundi pati yung mga nanonood sa atin na think about this. Maybe you could do research. Mag-research kayo, hindi dahil sa sinabi namin to, kundi magkaroon kayo ng personal research para malaman nyo sa sarili nyo at manalangin kayo at i-ask nyo yung guidance ng Holy Spirit na i-guide kayo sa buong katotohanan at masyashock kayo sa ma-discover nyo. And I hope and we pray na nakatulong kami sa, hindi na maikli mahabang presentation na ito. God bless everyone. Okay, let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you for this opportunity that we had a very wonderful discussion together with these wonderful brothers. My dear Heavenly Father, as we end this podcast, may your Holy Spirit continue to guide and protect us. And please help us to share more content, to spread this message not only here in the Philippines, but to the whole world, to inspire them to go back to the original plan that you want us to have. Thank you so much, my dear Heavenly Father, because you're so good to us. All these things we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior.